So, magandang umaga po sa ating lahat, no? So, by the way, ito nga po pala, no? Pag kayo po ay nagtiwala sa inyong sarili o sa inyong puso, isip, no, nararamdaman, feelings, emotion, dadalhin po kayo niyan sa miserableng buhay o distraction o maling landas. At the same time, masisira yung buhay niyo. Bakit ko nasabi yan? Bakit ko po nasabi yung gano'n na salitaan? Kasi ako po, pag ako'y nagtitiwala sa sarili ko, sa pusit ko, ang ending pumupunta sa mali, no? For example na lang, marami akong addiction, halimbawa yung pasadistahan, ganun. Pag sinunod ko yun, matagal ko ng panahon yung sinunod yung ganung sistema ng sarili. So, dinala ko nun sa danger. Oo. Natatawa lang ako, pero yung mga addiction na yun, sadista ko naman, dinala ko nun sa maling direksyon, distraction, pagkasira nung sinusunod ko yung posisip sarili ko, isip, damdamin ko, no? So, bakit ko sa inyo na share? Kasi yun yung nangyari sa aking buhay. At nangyari din yun ng sarili ko, ang tinignan ko, pusip ko, na-depress din yan. Kasi nga, mali ang tinignan, puro sarili, no, me, ganon. Hindi yung salita ng Diyos ang pinagtiwalaan. Yun ang nangyari sa akin. Marami pang kwento, no? Mahaba. At the same time, kung pag sinusunod mo ang sarili mo, tandaan nyo mga viewers sa mga makapanood nito, pag tignan mo yung sarili mo, kapag sinusunod mo yung sarili mo, saan ka dinadala? Yan. Pag sinusunod mo yung puso mo, saan ka dinadala? Pag nagpapalo ka sa puso mo, saan ka dinadala niyan? At sa feelings mo, saan ka dinadala niyan pag sinusunod mo yung nagtitiwala ka dyan? Tapos sa emosyon, damdamin, sarili mo. At pag saan ka din dinadala ng isip mo pag sinusunod mo yung thoughts, isip mo. Yan. Pag hindi mo dinidinay yung sarili mo, saan ka niyang dinadala? Yan. Dahil yung pinagtitiwala mo sarili mo, yung puso, isip mo, buhay mo, tanong lang saan ka niyang dinadala. So, ako po, masasabi ko po sa inyo, ang sarili ko, ang aking sinusunod, ay nagkaroon ng mga pagkasira. Pero ngayon, ako ay yung trust harder sa salita ng Diyos. Surrender, let go. Yan. Inaano ko na, kagaya ng na-depress din ako nung talagang ako, nawindang-windang. Yan talaga yung po dun, nawindang-windang ako sa reliyon, ganon. Kaligtasan, ganon. Doon ako nawindang-windang. At sa iba pa. Pero buti na lang, may salita ng Diyos na. Sa salita ka lang ng Diyos magtitiwala. Wala na iba. Yun yung inano ko po ngayon. Trust harder to the word of God. Huwag na sa sarili, sa pusip mo. Damdamin mo. Kumbaga po, i-distrust yung sarili. Ito po, basahin ko sa inyo yung verse na pag kayo nagtitiwala sa puso, sarili, isip, puso nyo, ito mangyari sa inyo. Ito po, Jeremiah chapter 17 verse 9. Ito sabi ng Bible po ito. The heart is deceitful above all things, no? And desperately wicked, who can know it? Yan po sabi ng Bible. Sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things. So sabi ng Bible po, madaya ang puso sobra sa lahat ng bagay. Ito po, yung puso natin madaya po sobra, sabi ng salita ng Diyos. Kaya pag dyan po tayo sumunod, ending yan, sinabi ko po nga sa inyo kanina, sisirain po ang buhay ninyo. Sabi pa dito, yung puso po natin desperately po sa wicked. Yung puso natin desperately sa wicked. And desperately wicked, sobrang sama ng puso natin. Sa tingin lang po natin good yung puso natin, yung ginagawa natin, yung
Sinusunod natin yung sarili puso natin sa tingin natin good yan. Pero ang totoo, yung puso po natin, sabi ng Bible, sobrang sama. At sabi pa ng Bible, who can know it? Sino nakakaalam ng puso niya kung gaano kadaya? Di ba? Who can know it? Sabi dito, basahin natin. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Nakita niyo po yan, sabi ng Bible. Ang puso matindi. Kaya alam niyo po, talagang sa biyaya po ng Panginoon, talagang inaano ko na, ayoko mag-trust sa puso ko, ayoko. Oo, nagpe-failed po ako. Pero talagang never ko na ayoko. Kasi yung puso po, sobrang sama po nito. Kaya wag po kayo magtaka mga viewers, kung gaano kasama ang puso ng tao. No? Sabi ng Bible yan wicked ang puso ng tao. Kaya wag po kayo magtaka kung bakit ang tao sobrang sama, sobrang sakim, sobrang lahat ng kasalanan na alam niyo po mga viewers, no? Kasi sabi ng po ng salita ni God ng Bible sobrang sama po ng puso natin ng mga tao. Si God po hindi nagsisinungaling, sabi sa Bible. Pero tayo mga tao po, sabi ni God sa Bible, wicked, masama ang puso, mga liars. Kasama din po ako doon. Walang exempted, no? Lahat po tayo fall short sa harapan ng Diyos. So lahat po ang ating puso masama. Wala pong good sa atin, mabait, mabuti. Wala po. Only good is God, Jesus, na sumunod sa Diyos. Siya lang yun. The only one. Pero tayo hindi. Tayo po, hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Hindi po yun. Tayo po mga tao, performatives based lang tayo. Magagaling lang tayo. Pero hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Yan ang sabi po ng Bible, ang puso natin madaya. Si God po nagsabi niyan. At may verse din sa Bible, walang umahanap sa Diyos. Wala. Hindi tayo naghahanap po sa Diyos. Okay? Hindi din natin mahal ang Diyos. Ang Diyos ang nagmahal sa ating una. Okay? Ngayon po, ito din po, 'di ba? Puso na, puso. Yan. Kasama na lahat po diyan puso, feeling, emotion. Huwag kayo magtitiwala dito. Huwag kayo magpalo po sa puso, sa heart niya. Nako po. Kakapalo niyo diyan sa tignan niyo po kung saan kayo dinadala ng kakapalo niyo sa puso niyo. Kakatiwala niyo sa puso niyo. Tignan niyo po kung saan kayo dinadala. Ako po, nung pinalo-palo ko ang puso ko, nako po, nawindang-windang ako. Naman nakaraang panahon ko. Ayan. Dahil yung puso kong pinagtiwalaan ko, tuloy mababaliw na ako malapit na nun. Pero buti na lang, yung salita ni God, kahit nahihirapan ako buti na lang, biyaya lang ni Lord lahat. Kaya nakatawid pa dun. Kung hindi, wala na. Kaya, ano ko po sa inyo, do not follow your heart, yourself. Deny yourself, your thoughts, and mind your heart. Huwag po kayo magtiwala sa puso nyo, sa emotion, feelings, damdamin, sarili, isip nyo. Sa sarili nyo, huwag po kayo magtitiwala, please. Pag nagtitiwala kayo dyan, makikita nyo, natatawa po ako. Dinadala tayo sa pagkasira niyan. Kaya nga ako, pag nag-fail po ako, ngayon na isa ito nagtiwala ako sa puso, sarili ko. Ito nangyayari. Kaya yan, tignan nyo po, pag nagtitiwala kayo sa puso, sarili nyo, makikita nyo po nangyayari sa buhay nyo. Ay, hindi kayo nagtitiwala sa salita ng Diyos po, makikita nyo po. Nagtitiwala ka sa sarili nyo, dinadala kayong distraction. Sa salita ng Diyos, hindi. Sa salita ng Diyos, peace. Gusto ko bigyan ng magandang kapayapaan, hindi evil. Gusto kong bigyan ng magandang kawakasan ng Diyos. Peace. Diba? Magandang landas dahil sa Diyos. No? And then, ito po, yung thoughts naman yan. Yung thoughts. Gaano ba kasama yung thoughts? Nako po. Yan, yung isip. Matindi po ang isip, sabi ng Bible. Ito po. Genesis chapter 6 verse 5. Ito, Genesis chapter 6 po verse 5, sabi ng Bible. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So makikita nyo sa verse, no? Isa pa.
And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ito po, Bible, hawak ko po. At ang sabi po ng Bible, yung imagination natin, yung thoughts, puso, hearts natin ay iisa. Sabi ni God sa Bible, evil continually, nagpapatuloy sa kasamaan. So, walang mabuti sa ating puso, isip, thoughts. Yung imagination natin continually evil. Kaya, huwag po talaga magtiwala sa thoughts mo, sa isip, puso, sarili mo, sa imagination mo. Huwag po, sabi ni God, sobrang sama ng thoughts, puso, isip mo, imagination mo, evil continually. So, huwag ka magtiwala dito. Kaya ako po, talaga pong inaano ko, trust harder sa salita ng Diyos. Sa sarili, ayaw ko magtiwala sa sarili. Kasi, sampulan ko po kayo pag may nambubuli sa akin, may ganito gusto ko ding sadistahin. Kasi binubuli ako nangyari na to sa totoong buhay ko nung araw. Dahil binubuli ako, siyempre, alam mo nang ginawa ko. Gumawa ako ng karumal-dumal sa tao, no? Dahil nagtiwala ako sa sarili ko. Anong nangyari? Napahamak yung taong sinaktan ko. Dahil nagtiwala ako sa sarili ko. Anong nangyari? Di nasaktan ko. Dahil nagtiwala ako sa pusip sarili ko, binuli ako So, anong nangyari? Ayan ang sabi dito sa verse na yun. Nagtiwala ako sa isip, puso ko, imagination, sarili ko Anong nangyari? Nasaktan ko yung ibang tao, nasira ko yung buhay niya. Muntik pa. Diba? So, yun ang nangyari. Nagtiwala ako sa sarili ko, yun ang napuntahan, end up. Pero ngayon, pag may nanggaganon sa akin ibang tao, binubuli ako, like sa work ko, binubuli-buli ako, pero hindi nila alam yung mga history ko na hindi nila alam. Kaya kong gumawa ng ganun sa ibang tao. Dahil ganun ang history ko ng bata pa lang ako. So ngayon, nung binubuli ako, parang gusto ko gantihan din. Sundin yung sarili ko, no? Natatawa ko pero real po ito. Gusto ko sundin yung sarili ko. Gawin ko yung rumal-dumal na hindi niya malilimutan. Siyempre, nagawa ko na sa ibang tao. So ngayon, naku po, ako na lang po yung umiiwas. Alam niyo po, lagi kong inaano po, ayoko magtiwala sa pusisip sarili ko. Sasabihin ko lagi yung Bible verse na bagong nilalang na ako in Christ Jesus. Hindi ako magtitiwala sa sarili ko. New creature na ako. Hindi na ako yung dating yan. Ganun po ang pinantatapat ko doon sa nambubuli sa akin. Yung word agad ni God sa Bible. Sabi kasi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no? Basahin po natin doon para alam nyo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, basahin po natin yun, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tama ba? 2 Corinthians pala, sorry. And 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tama ba ako? Ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, yan pong verse na yan. Hindi ko nasusundin yung dating pagkatao ko, yung dating puso na wicked evil na yun. Yun ang nangyayari sa akin sa work ngayon. Hindi ko yung sinusunod. Itong inaano ko, nagtitiwala ko na bagong nilalang na ako in Christ Jesus. New creature na ako. Wala na yung dating pagkatao. Ito po yung inaano ko na pinagtitiwalaan kong verse ni God. Kasi alam niyo po, grabe. Nung binubuli-buli ako, may iba klase na po na sa isip puso ko na evil. Kagaya nung ginawa ko ng bully sa akin dati. So ngayon, itong inaano kong cycle, nagtitiwala ko sa verse niya bago nilalang na ako. Sa kapag ginawa ko yun, ano bang ending nun? Nalaman ko na yung ginawa ko yung sa ibang tao, yung ending, nasira ang buhay ko. Reputasyon ko, ano ko. Nasira. Putik. Yung end up pala nun, ganun. Hindi ko na kahiyan ang tinanggap ko at muntik pa ako. Siyempre, makulong na. Buhay ng tao yung inano ko So, yun yung story ko po, no? Dahil nagtiwala ko sa sarili ko, yun ang nangyari.
sa puso, isip ko, damdamin ko, no? Emotion, feelings ko, sarili. Pero ngayon, may nanggaganon po sa akin, by the grace lang po ni God yun, no? Ito ang inaano ko. Sabi ko, bago nilalang na ako in Christ Jesus forever. Kasi ano ba mangyari din pag ginawa ko yun? Wala, masisira lang buhay ko pag sinunod ko yung sarili ko. Pag pinagtiwalaan ko sarili ko, masisira ako. So dito ako nagtatrust ako, God, bago nilalang na ako in Christ Jesus. Binabanggit ko po ito, yung verse na ito habang mangyayari yun. Mas lalayo na ako. Ayaw ko, layo na ako. Didistansya na ako. Kasi baka magawa ko yung mga iba pa dun sa nagawan ko dati. Iba-iba ako mag-isip ko, iba-iba ako mag-ano ng puso, isip ko pag gumanti. Talaga hindi mo malilimutan. Pero hindi po para magbagyabang po doon, no? No way po, no? Ganun po pag nagtiwala kayo sa sarili nyo. Kaya ito pong verse na to, inangawangan ko yan kapag may nangyaring bully, kaguluhan man na bago nilalang na ako yung Christ Jesus, tas lalayo na ako, tas isipin ko, ano bang mangyari niyan sa ending niyan pag sinunod ko yung sarili ko? Ano bang mangyayari? Kaya, yun, nakita ko na po. Nung sinunod ko yung sarili puso ko, yan na, windang-windang ang buhay ko. Siyempre, umangit yung imahe mo. Dahil sinunod mo yung sarili mo eh. Yan ang consequence. So, yun po. Inano ko po sa inyo. Huwag po talaga kayo magtitiwala sa sarili puso nyo po. Please lang po. Never na po. Salita lang po ni God sa Bible. Trust lang kayo. Accept nyo lang sinabi ni God sa Bible. Yun lang. Believe, trust, accept, trust God's word above all your thoughts. Deny yourself. Oo. Ito po ang sagot ko dun sa na yan. Nangyari sa akin sa buhay ko na yan. Ayan po, no? Evil continually ang puso natin, kaya huwag po tayo magtiwala sa ating sarili. Kaya ngayon po ako, never po ako nagtitiwala din sa puso sa sarili ko, pero nabagsak ako. Pero minsan, napagtitiwalaan mo, pero nakikita ko ito palang ending. Nasisira. Pero babalik ulit ako sa word ni God. Trust God's word. Ayoko. Masisira ako. Kaya ayun po. Pagtiwalaan nyo lang salita po ni God, no? So, nabasa natin sa Bible po, no? Evil continually ang puso natin. Huwag po tayo magtiwala nito. Dito. At ito pa, yung Jeremiah. Isaiah 58. Chapter 58. Chapter 55, verse 8. Ito. Sabi po to ni God sa Isaiah. Isaiah chapter 55. Ito. Verse 8, sabi to ni God For my thoughts are not your thoughts, sabi ni God yan. Neither are your ways my ways, says the Lord. So yung thoughts ni God, iba sa thoughts natin. Kaya wag po tayo magtitiwala sa thoughts natin. Yan niya po, For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, says the Lord. So magkaiba po yung thoughts natin. Yung thoughts mo, kasi yung thoughts ng Diyos magkaiba. Kaya wag po tayo magtiwala sa thoughts natin. Dito tayo sa salita ng Diyos magtiwala. Sa thoughts ni God. Ito, yung Bible. Kasi sabi ni God, for my thoughts, yung thoughts yan ni God, are not your thoughts. Hindi kagaya ng thoughts mo. Neither are your ways my ways, says the Lord. Hindi kagaya ng daan mo, ang daan ko, sabi ni God. Ito yan. Dito tayo magtiwala sa salita ni God sa Bible. Kasi pag tiwala tayo sa ating sarili, yung daan natin, masisira buhay natin. Yun na nangyayari. Kaya reality lang, real talk lang. Pag nagtiwala ka sa puso sa sarili mo, nararamdaman emotion, feelings mo, isip mo, tignan mo kung saan ka dinadala niyan. Pag nagtiwala ka niyan, ako nakita ko na nagtiwala ko dyan, grabe, halos nakakaisip ako ng extreme na pag nagtitiwala ako sa puso sa sarili ko, yung extreme na evil. Pero yun yung totoo wicked ang puso isip sarili ko Sabi ni God sa Bible, I accept, I acknowledge yung sinabi ni God sa Bible sa verse na yun, tinatanggap ko yun, na ganun ang pagkatao ko. Sabi ni God hindi nagsisinungaling si God. Kaya, pag nagtiwala ako sa sarili ko, sabi ni God, yun ang mangyari sa akin, masisira ako. Pero pag nagtiwala ako sa salita ni God, malay ako sa distraction na yun. Diba? So yun mga viewers, do not trust yourself.
Okay? Kasi pagsisisihan nyo ang ending yan. At maganda din minsan malalaman mo yung consequence. Paano itiwala ka sa sarili mo. Ang ending, sira ang buhay mo. Nang tiwala ka sa salita ng Diyos, peace, kapayapaan, maliligtas ka dun sa trouble na yun, sa ganong distraction. Kasi si Jesus, si God, Savior siya. Iligtas ka dun sa distraction. Okay? So ito, banggitin ko na din sa inyo, yung verse na Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 14. Ito sabi ni God sa atin sa Bible ko, mga viewers. Dito ko po kayo magtiwala. Dito po kayo magtiwala. Hebrews chapter 10, verse 14. Sabi po ni God dito, for by one offering. Sino po yung one offering dito? Si Jesus Christ po yung one offering na tinutukoy dito. Si Jesus Christ po yung nagbayad ng ating kasalanan, namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran. At sabi po ni God dito sa Bible, He hath perfected forever them that are sanctified. Yan po sabi ni God. So sabi ni God po, forever na tayong perfect at sanctified through Jesus Christ alone sa finished work niya doon sa krus. No, binayaran niya ating kasalanan ng dugo, buhay niya. Ngayon po, nasa inyo po yung choice. Kung i-accept niyo po ba yon o magtatrust kayo sa sinabi ni God sa Bible. Sabi kasi ni God sa Bible, perfect ka na. Forever at sanctified through Jesus Christ's blood and His finished work at the cross. Kaya ka naligtas. At bagong nilalang ka na dahil kay Jesus Christ. New creature. At saved na through Jesus Christ finished work at the cross of Calvary. Kaya ka niligtas sa kasalanan, kamatayan sa impyerno din. Ano? Yun po yan. At sabi ni God, perfect ka na. Forever at sanctified. Hindi sa sarili mong perfectionist righteousness, kabaitan, kabutihan. Hindi yun. Nothing yun. Yun sa perfectionist ni Jesus. Sa perfectionist ni Jesus, kaya ka naging perfect. Through Jesus Christ alone, kaya ka perfect. Forever at sanctified. At holy. Saan ba pupunta ang perfect? Siyempre sa langit. Okay? So yung hindi perfect born sinners, siyempre sa impyerno yun. Pero anong pipili mo? Anong choice mo sa dalawa? Yung born sinners pa rin na imperfect o magtatrust ka? Pipili mo yung sinabi ni God sa Bible na Hebrews 10:14 na perfect ka na forever in Christ Jesus. Nasa iyo yung choice kung anong tatanggapin mo o pagtitiwalaan mo sa dalawa. At tanggapin mo ba yung dating ikaw? Na pag sinunod mo yung sarili mo, yan ang mangyayari. O, magtitiwala ka sa sinabi ni God sa Bible. Doon lang. Ano? At the same time, tag dito, yan ang sabi ni God, perfect ka na. Forever, sanctified at holy through Jesus Christ's blood alone. Kaya ka naligtas. Ano? At perfect because of Jesus alone. Wala nang iba pa. No, yan ang tinatanggap ko, ina-accept ko. Perfect na ako forever and sanctified in Christ Jesus. Ayan ang pinagtitiwalaan ko na word ni God na talagang inaano ko. Hindi sa emotion kasi madaya ang isip, puso, feelings, emotion, damdamin, sarili So yan po, no? Yan po. So need nyo yan. Okay? So, yan po. By the way, yun lang po yung mensahe and nasa inyo po yung choice at tanggapin nyo po, accept nyo, pagtiwalaan nyo si Jesus Christ buong puso nyo bilang Lord and Savior nyo ng buong puso nyo. Tsaka yung sinabi nyo sa verse na to, at sabi ni God sa Bible, nag-trust ka, in-accept mo si Jesus bilang Lord and Savior mo. At yung verse na to, sabi ni God sa Bible, perfect ka na forever at sanctified at saved ka na through the blood of Jesus Christ alone, to the finished work of Jesus Christ alone. Kaya tayo naligtas. Hindi sa ating sariling gawa. O righteousness, kabutihan, kabaitan. Walang dagdag. Doon tayo naligtas. By the way, ganun ako naligtas. I am saved to the blood of Jesus alone, to the finished work of Jesus alone sa cross of Calvary. Wala sa aking sarili. Walang dagdag. Yan ang ina-accept ko. Ina-accept ko at pinagtitiwalaan ko yung sinabi ni God sa Bible na perfect na ako forever at sanctified through
the blood of Jesus Christ, to the finished work of Jesus Christ alone. Yun yun. Kaya ako naging perfect because of Jesus Christ. Hindi sa akin sarili. Na perpetuousness or righteousness. Hindi doon. It's Him, Jesus Christ. Kaya kayo, naging perfect din kayo because of Jesus Christ. It's Him. Wala sa atin. Okay? So, yun lang naman po. God bless you. Huwag niyong kakalimutan, i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube para lagi kang updated sa ating mga videos. So, yun. Maraming salamat. God bless you sa inyo. Bye-bye.